Magandang araw mga idol ko. Share ko lang itong kaunting kaalaman lalo na sa mga baguhan dyan na gustong magpalaki ng sisiw at maiwasan ang anumang sakit, at paano sila dapat ay troto. Pero bago tayo mag-umpisa idol, baka naman. Salamat. 10 pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin pagkapisa or kung bibili ka ng mga sisiw. Kung mula sa iyong egg incubator. Ito yung napakasayang araw dahil harvest time na, pero dapat kailangan ng tamang pag-aalaga. Mahalaga ito idol at malalaman mo ang magandang resulta sa last part ng videong ito. Disclaimer lang mga idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Una, siguraduhin handa na ang iyong brooder. Kailangan ito ay malinis, na may sapat na espasyo. Hindi siksikan at siguraduhin may sapin itong dyaryo o ipa. At kung anong uri man ng bedeng ang ginagamit mo. Ang mahalaga komportable sila. Pangalawa, huwag madaliin ang pagkuha ng mga sisiw. Hayaan silang matuyo sa loob ng incubator bago ilipat sa malinis na brooder. Kung ang nasa isip mo ay kailan ba dapat sila ilabas o ilipat mula sa incubator to brooder. Mula pagkapisa pwede na sila ilabas pagsapot ng 2 araw. Huwag nyo nang paabutin ng 3 araw. Malalaman nyo yan pag ang sisiw ay panay ang siyak o maingay at nagtutukan na sila ng mga paa. Obserbahan mo idol. Pangatlo, bago sila ilipat sa brooder mas mabuting suriin ang mga sisiw kung may disable. Para hindi ka na mag-aksaya ng patuka. Bahala ka kung saan at anong gagawin mo sa mga disable na sisiw. Kung maawain ka, palakihin mo at ibukod. Dahil ganyan din ako. Pang-apat, tingnan ang temperatura ng brooder. Dapat nasa 32 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius sa unang linggo, at unti-unting babaan habang lumalaki sila. Kailangan ito gawin para maiwasan ang pagkukumpulan nila ng dahol sa lamig. Pwedeng maipit ang sisiw dahil sa pagkukumpulan at maging sanhi ng mortality. Pang-5, magbigay ng malinis na tubig. Mas mainam mabigay ng may halong kaunting asukal, molasses, yakult, or honey, kung may baging pisa or may dumating na bagong sisiw. Para maiwasan ang stress, pilitin yung uminom ang sisiw. Para mas mabilis silang matuto. Gumamit lang ng maliliit na painuman ng sisiw para maiwasan ang pagkalunod. Pang-6, magbigay ng tamang pagkain. Gumamit ng high nutrients na patuka na kinakailangan ng sisiw. Pang-7, monitoring, bantayan ang kanilang kilos. Masaya at malusog ba sila? May gana o walang ganang kumain? Mahalaga ito upang mabigyan lunas kung may karamdaman. Pang-8, siguraduhin malinis ang brooder. Regular na linisin ang mga dumi para maiwasan ang sakit. 3 araw na papel ang kanilang apakan. Mas mabilis itong makaabsorb ng basang dumi. Pwede rin ang ipa o kusot para sa kanilang beddings. Pang-9, kung ang sisiw na palalakihin mo ay gagamiting pang materyales. Siguraduhin nasa magandang lahi o malusog na inahin at rooster. Dahil kung ang sisiw na palalakihin mo ay chop suey, nag-aaksaya ka lang ng pera, oras, at panahon mo sa pag-aalaga. Sayang lang ang pagod. Piliin lang ang malalaki at magandang pangangatawan kung gagamitin sila panglahi o paiitlegan para maging ulam. At panghuli, pinakamahalaga sa lahat ay ang pasensya at pagmamahal. Kung persigido ka at mahal mo ang iyong mga alaga, hindi rin biro o laro ang magpalaki ng sisiw, nangangailangan ito ng iyong atensyon. Karamihan kasi sa mga gustong mag-alaga ng manok, lalo na sa mga baguhan. Akala nila pag may alaga na sila ay siguradong pera na agad. Kaso nga maling akala lang nila iyon. Napagastos lang dahil sa maling pag-aalaga at kulang sa kaalaman.
Kung nagustuhan mo itong ibinahagi ko idol, baka naman. Hanggang dito na lang, ingat and happy farming with heart.